ang topic natin ay Word of God. So, this will be probably mga ang tawag dito, mga 11 sessions, sabi nila. Pero, titingnan natin, no? I'm trying to balance and I will try to, put all the informations and lesson into 11 sessions. Okay. So, lesson title for the whole, anong tawag dito, semester or lesson or batch, hindi ko alam no? Ang lesson title natin ay The Word of God. Now, probably, na-discuss na ito ng mga nakalipas nating mga nagturo sa inyo, no? Nila Pastor Ariel, nila Ma'am Rachel. Pero gusto kong ma-emphasize sa inyo yung importance ng pag-aaral ng Word of God. Okay? Sa tingin niyo, bakit kinakailangan natin balikan muna ang topic na ito? Why do we need to go back to the Word of God? Before anything else, actually, bago mo pag-aralan ang mga lesson about God, about Jesus Christ, about the Holy Spirit, about the church, you have to go to the Word of God first. Bakit yung Word of God muna? Bakit yan ang unang-unang dapat nating pag-aralan sa lahat? Sa tingin niyo, in your own opinion, walang walang tama at maling opinion. Sa inyong palagay, bakit Word of God muna? Anybody? Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Bakit Word of God? Bakit? Although alam natin na napag-aralan nyo na ibang bagay. Pero ako talaga mag-start ako. Kapag ako ang magtuturo, I will always start with this topic. Okay? I will not teach you first yung mga doktrina like yung related sa salvation, related kay Jesus Christ, yung Christology, mga ganon, no? I will start with this one. I will start with the Word of God. Bakit importanteng mag-umpisa tayo sa Word of God? Because okay? Third po siya ang important part dapat pala aralin ng bago yung ibang topic. Okay? So, ang Word of God ang sentro ng lahat ng topic. Okay? So, ibig sabihin, bago mo pag-aralan ng iba pang mga topic, dapat alam mo muna ito. Okay? That's good. May konting natamaan doon ni Sister PJ. May nasapul siya doon. Tama? Okay? Ano pa? So, tingin niyo. As to be aware, sino talaga yung Diyos na pinaniwalaan natin. Okay? Para aware tayo kung sino talaga ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Okay? Salamat po, Ma'am Nesty. Anybody? Any other reason why do we need to start with the Word of God? Angel ka po. Sige, Angel. Angel po. Talk ko lang po. Okay. Ito po yung foundation natin in our daily basis. Okay. Yung mag-establish Okay. Okay, good. I like the word, yung ginamit mo, yung foundation and basis. Okay? And then the word established. So, ginamit ni Angel yung tatlong word na yun. And then, actually, the reason why we have to study, first and foremost, the Word of God, it is because the Word of God is the basis of our belief and faith. So, ibig sabihin nun, kung ano yung ating lahat ng ating mga pananampalataya. Halimbawa, naniniwala ka kay Jesus Christ as the Son of God. Naniniwala ka sa three person in one God. Naniniwala ka sa salvation by faith. Lahat ng yon ay nakabase sa salita ng Diyos. So the basis of our faith is no other than the Word of God. So kaya yun ang reason bakit Word of God muna ang ating pag-aaralan. Kinakailangan mo munang maintindihan ano ang nature ng Word of God para maintindihan mo din yung iba pang mga bagay.
na pag-aaralan natin. Okay? So, diyan tayo mag-uumpisa. Word of God. Yan ang ating magiging una, basis of our faith, basis of our doctrine, basis of our belief, and then at the same time, it is the foundation of what we believe to be true. Okay? It is the foundation of what we believe to be true. So, without the Word of God, wala tayong pagbabasihan. Okay? Halimbawa, naniniwala ka na kay Jesus Christ as the Son of God, as the Messiah, as the Savior. Asan ang basihan mo? Di ba? So, ang basihan, yung Bible. Kaya kailangan mong mapag-aralan muna yung Bible. Okay? Another thought na gusto ko munang pag-usapan natin bago natin talakayin yung iba pang mga bagay na nandyan sa PowerPoint natin. When you look at the Bible, anong sa tingin niyo dito? The Bible, ano man tama? The Bible is the Word of God or the Word of God is in the Bible? The Word of God is in the Bible? Or the Word of God, the Bible is the Word of God, or the Word of God is in the Bible? Anong tama doon? The Bible is the Word of God, or the Word of God is in the Bible? Anong pagkakaiba doon? Anong pagkakaiba? Ha? The Bible is the Word of God. Okay, sa kanila, the Bible is the Word of God. The Word of God is in the Bible. Pwede, no? Pareho, no? Halos pareho, yan. Inaano ko lang kayo, tinitignan ko lang. Gusto ko lang ma-stimulate muna yung inyong isipan, no? But look at this. I want you to understand this. The Bible is composed of two divisions. The Bible is composed of two divisions. It is divided into two divisions. The first one is the Old Testament, and the other one is the New Testament. Then, Old Testament, how many books in the Old Testament? 39 books. What about the New Testament? 27 books. All in all, you have 66 books. You are actually holding a library. Whenever you hold the Bible, you're actually holding 66 books. The different authors, different location ng pagkakasulat, di ba? Pero isa lang yung tema. Ang tema is Jesus Christ. The topic is about Jesus Christ. Even the Old Testament. Jesus Christ is actually present in the Old Testament. He is in the Genesis, He is in Exodus. No, wala tayong time na lahat yun tingnan natin. Pero Jesus is in the Old Testament. He is present in the Old Testament from Genesis up to Malachi. No, lahat, pati sa Book of Psalms, pati sa Book of Proverbs, nandun si Jesus Christ. Now, so the Bible is actually the Word of God is actually in the Bible, or the Bible is the Word of God. Parehong tama. Pero mas accurate sabihin natin na the Word of God is in this book. The Word of God is in the Bible. Okay? Kasi the Bible is Biblos, book. No? Bible comes from the word Biblos. It means a collection of books. Yun ang ibig sabihin ng Biblos, collection of books. So yung word na Bible ay secular siya. Kaya hindi mo siya pwedeng masabi na the Bible is the Word of God. Kasi parang sinasabi mo, the book is the Word of God. Parang gano'n lang yon. That is why, pwede mo rin mas accurate sabihin natin na the Word of God is in the Bible. And then, another question, no? Bago tayo tumako dyan sa natin, sa slide natin. Ang Bible ba, ang lahat ba ng salita sa Bible ay salita ng Diyos, o meron ditong hindi salita ng Diyos? Okay? Lahat ba ng nakasulat dito ay talagang salita ng Diyos, o yung iba dito ay hindi salita ng Diyos? May ilan dito na hindi salita? Okay. So yung salita ng mga apostol ay hindi salita ng Diyos?
Oh, yun nga eh. Yun na nga. Yun, di ba? Oh, ini-ano ko lang kayo, ini-stimulate ko lang yung inyong isipan, actually. What about in Matthew chapter 4, when Jesus Christ was tempted by the devil? Di ba, yung si Satan nagsalita din doon? Yung sabi niya ron na, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, ha? Gawin mong, una, yun, pero, yun yung pangatlo eh, pero sabi niya una na, gawin mong tinapay ang mga batong ito, di ba? Yung bang sinasabi ni Satan na yon, nung devil na nag-tempt kay Jesus Christ, ay salita din ng Diyos? Kasi sabi natin, ang lahat ng nakasulat sa Bible ay salita ng Diyos eh. Hindi, no? Okay? Literally, yung sinabi ni Satan doon na gawin mong tinapay ang mga batong ito ay hindi salita ng Diyos. Pero yung pinakakabuuan, kasi hindi natin tinitingnan ang Bible as word for word. Hindi one by one. Kundi, ang tinitingnan natin dito ay yung pinakakabuuan. Yung bigger picture. Yung mensahe. Hindi mo titingnan lamang yung isang word na, kundi yung buong istorya. So, naisulat yung salita doon ni Satan na gawin mong tinapay mga batong ito. Pero babasahin mo yung buong context doon. Bakit niya sinabi yun? Kasi ang konteksto doon ay tinutukso niya si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay nag-fasting for 40 days and 40 nights. So, he is vulnerable sa pagkain dahil nanghihina siya, weak siya bilang tao, di ba? So, dumating yung si Satan para tuksuin siya. Yun yung meaning nun. Yun yung word of God doon, yung kabuuan nun. Hindi lamang yung salita doon ni Satan. Okay? O, hindi mo titingnan yung word, salita ni Satan, kundi yung buong kabuuan ng kwento. Okay? So, ganon ang pangunawa. Ganon ang proseso ng pag-unawa sa salita ng Diyos. You have to understand this as a whole context. Hindi lang siya sa isang salita lang. Okay? Now, let's go back to our slide. Ayan. Introduction to lesson. Kasi baka mapahaba tayo no? Sa sobrang dami pa ng mga tanong-tanong. Okay. Pakibasa ni Louis J. ang introduction natin. Yes, it will be. The reinforce and establish biblical faith and believing in the power of God's word. Ayan. Yan ang pinakamalakas mong boses. Talagang malumanay. Ayan. So, lesson objective. So, ito yung pinaka-objective natin, pinaka-goal natin sa pag-aaral nito. To reinforce and establish individual faith, yung pananampalataya nyo daw, matulungan na ma-establish at lumago ang inyong mga pananampalataya in believing in the power of God's Word. And then, yung nakalagay dyan, yung the power of God's Word. By the way, no? Kalimutan ko, dapat yan may apostrophe S. The power of God's, dapat may apostrophe dyan, yung between D and S. Okay? Kasi possessive. Possessive yung yan. Thank you. Thank you, madam. Yan, ganyan dapat. And sabi dyan sa Romans chapter 12, verse 2, and do not be conformed to this world or to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ayan. So, una-una sa lahat, in order to understand the Word of God, mayroong requirements. Number one, sabi doon, do not be conformed to the pattern of this world. Ang ibig sabihin yan, you have to undo everything you believe. Do not be conformed. Conform means to copy. Copy the style. Diba? Conformity. Pag sinabi mong conformity, parang parang ginagaya mo, ina-adapt mo yung isang bagay. Yeah? Sa mundo, yung sanlibutan, diba? Magaling tayo gumaya, kumopya. Kapag maganda yung, may nakita yung magandang hairstyle, ginagawa natin, kinokopya natin yung hairstyle. Di ba? Pero hindi nila makopya yung hairstyle ni Angel, no? Yan. Okay? Pananamit. Nakita natin sa mga sikat na artista, paano sila manamit. Kinokopya natin, no? Yung mga style nila, yung mga passion, yung mga punit-punit dito, may mga ganyan. Kita natin, uy, ang cool naman ng forma na yon. Gagayahin ko nga. Wasakin ko rin yung pantalon. Bumili ng bagong-bagong pantalon, Levi's, ano?
hiniwa-hiwa, di ba? Sayang naman, di ba? Sayang naman yung bagong-bagong pantalon. Kasi nga gusto lang maging conform maging kopyahin lang yung ginagawa ng sanlibutan. So, pero sinasabi diyan, do not conform to the style of this world, to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. In other words, para maintindihan natin magawa natin ang isang bagay, magawa natin ang bagay na o makopya natin yung Christian lifestyle sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kinakailangan mo munang i-undo everything that you have in your mind. Ibig sabihin nun, kailangan i-empty mo muna yung mga dati mong pinaniniwalaan. Kasi unless na i-undo o i-empty mo yung iyong mga bagay na nasa isipan mo, mga bagay na nasa puso mo, hindi mo rin maintindihan, hindi rin papasok sa isip at puso mo yung mga bagong idea tungkol sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin nun, halimbawa ganyan, nagtrabaho ka buong maghapon, let's say, sa bukid. Pag nagtrabaho ka sa bukid, di ba, puputikan ka, di ba, mapapawisan ka, punong-puno ng putik yung damit mo. Then, uwi ka sa bahay mo, and walang ligo-ligo. Ang gagawin mo, magsusot ka ng bagong damit bago ka matulog. Ang putik ng damit mo, di ba, galing ka ng bukid. Trabaho ka sa bukid, puro putik yan. And then, higa ka na dahil pagod ka, di ba? Higa ka, matutulog ka na. Pero hindi ka naghubad, hindi mo pinalitan yung madumi mong damit, hindi ka naligo, nagsuot ka ng pantulog. Di ba? Idinoble mo lang. Do you think that will be appropriate? At do you think comfortable ka doon? Matutulog ka. O nga, nagpalit ka ng bagong damit, di ba? Dinawni pa ng nanay mo yon, yung pantulog mo. Pero ang dumi nung nasa loob dahil pagtrabaho Diba? Hindi appropriate yun. Ano ang tamang gawin? Ano ang appropriate na dapat gawin? Pagdating sa bahay, ubarin mo yung damit mo na pinantrabaho, yung maduming damit, tatanggalin mo yon, maliligo ka, at magsusuot ka ng malinis na damit para makatulog ka ng komportable. Tama? That is the appropriate. Iyan ang ibig sabihin nun. So, kinakailangan mo muna na hubarin, tanggalin mo muna yung mga bagay na nasa isipan mo, yung mga makasanlibutang bagay. No? Yung mga worldly style, worldly things, bago mo ilagay sa iyo ang salita ng Diyos. Sabi doon, renewing of your mind. So, yun ang unang proseso doon. To understand the Word of God is to renew your mind. And yung word, the renewing of your mind, it is the same with what Jesus Christ said when He was preaching, in the book of Gospel, when He said, repent, for the kingdom of God is at hand. The word repent is metanoia. Metanoia, ang ibig sabihin ng word na metanoia is to change one's mind, to change your mind. The same thing with what Apostle Paul is saying, renewing of your mind. So si Jesus Christ, sabi niya, repent. Ibig sabihin nun, renew your mind. Change your mind, change your lifestyle, change your habit. Then Apostle Paul says, renew your mind. So pareho si Jesus Christ at si Apostol Pablo ay itinuturo nila yung pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng pananaw sa buhay. That is the meaning of the word repentance. Metanoia, changing of your mind, no, to understand the Word of God. Sabi doon, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Okay? Sige, tuloy tayo. Next slide. So, narito yung mga biblical foundation about the Word of God. Okay, number 1, makikita natin sa John chapter 1, verse 1. Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan. So, alam natin, di ba, yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yung tinutukoy dyan na word, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya yung word na nagkatawang tao. So, from the beginning, sabi nun, in the beginning was the word. From the beginning, nandun na ang word, naroon na si Jesus, is existed. Hindi pa sa Jesus Christ doon. Hindi pa siya human flesh. Wala pa yung incarnation. Kasi, nag-incarnate yung Word of God
nung time na ipinanganak siya sa laman, no? Yung ipinagluwal siya ni Mary. Yun yung incarnation. Yun yung tinatawag na doon nag-umpisa yung kanyang existence as human being. Pero before yung kanyang existence as human being, Jesus Christ is already existing as the Word. So from the beginning, sa umpisa pa lamang naroon na ang salita. Sabi doon, no? In the beginning was the Word, Jesus Christ. And the Word was with God. And Jesus Christ was God. Was with God. And the Word was God. And Jesus was God. So pwede mo, kung gusto mo, baguhin mo yung word na yan ng Jesus. No? In the beginning was Jesus. And the Word, and Jesus was with God. And Jesus was God. Ganun yun eh. Kasi yung tinutukoy na word ay si Jesus Christ. Intindihan natin? Siya yung word, siya yung nagkatawang tao. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. He is the Word of God. Amen? Kaya yung mga tanong na, si Jesus Christ tao lang kasi pinanganak sa laman at meron siyang pinagmulan, meron siyang beginning. Pero hindi nila nakikita yung verse na to. No? Sa ibang, yung mga yung ibang mga doktrina, yung ibang mga belief, like for example, yung mga iglesia ni Cristo, they don't read John chapter 1 verse 1. They don't consider this. Nilalampasan nila kasi yan eh. No? Kasi yung ang babasahin lang nila kung ano yung sumusuporta sa doktrina nila. Pero yung mga Word of God o yung mga verses na i-refute yung kanilang belief, no? Kumukontra sa kanilang belief, hindi nila binabasa. Hindi nila yan pinapabasa sa mga congregation nila, sa mga miyembro nila. Kaya nga sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapilya nila, yung mga miyembro nila walang Bible. Ang nagtuturo lang doon, ang nagbubukas lang ng Bible, yung kanilang mga ministro na nagtuturo, di ba? Pag nagtuturo sila sa yung ministro, kasi dati akong Iglesia ni Cristo, for your information, bago ako naging Christian. Iglesia ni Cristo ako sa Taytay, yung kapilya ng Taytay, yung malapit sa Tiangge, no? bago dumating sa pinakabayan. Doon ako umatin nun. Pagka magtuturo sila, yung mangangaral sila, yung ministro nila, parang 5 hanggang 8 yung version ng Bible nila. Iba-ibang version. Diba? Iba-iba. Pero yung membro nila, hindi marunong magbukas ng Biblia. Oh, hindi sila naturuang magbukas ng Bible. Hindi nila alam kung saan ang Genesis, kung nasaan ang Book of John, nasaan ang Book of Matthew, nasaan ang Book of Habakkuk, nasaan ang Book of Malakay. Hindi nila alam yun. Kasi mga ministro lang nila ang umawak ng Bible. Kaya kahit ito, hindi nila ito alam. Kaya nga sa kanila, pag sinabi ng ministro nila, si Jesus Christ tao lang, paniwala na sila agad. Kasi hindi naman nila ito binabasa eh. Intindihan niyo ibig sabihin nun? Kaya dito sa pag-aaral natin, talagang open for everyone. May Bible tayo, yan, buksan ninyo. Kung mali yung tinuturo ng mga pastor, tingnan niyo sa Bible. Ba? Meron kayong reference. And you have the all freedom in this world to open your Bible and read the Word of God, read the Bible yourself. Amen? Di ba? So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin yan, sa umpisa pa lang, naroon na. Actually, si Jesus Christ, walang beginning. Just like the Father, the Heavenly Father, walang beginning. He is the Alpha and Omega. From eternity past to eternity future. Ganyan si Jesus Christ. Okay? So, yan ang Word of God. And then 2 Peter chapter 1 verse 21. Sabi doon, for prophecy never had its origin in human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ibig sabihin yan, wala talagang sariling mensahe mga prophet. Okay? They prophesy, but it is not their message. Ang message nila ay galing sa salita ng Diyos, galing sa Diyos. Inspiration ng banal na Espiritu sa kanila. Okay? Sabi doon, no, spoke from God. Okay? But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang mga propeta, nagsasalita sila, hindi sa kanilang kanilang sarili, hindi sa pamagitan ng kanilang kaalaman, kundi they were carried along by the Holy Spirit. Ibig sabihin nun, dinidiktahan sila ng Espiritu Santo. Amen? So parang halimbawa ganyan, Holy Spirit nagsasalita. And then, yung mga prophet andyan,
dinidictate ng Holy Spirit. Sinusulat ng mga tao. Kaya, may point yung nagsasabi nila, ba't ako maniniwala sa Bible? Sinulat lang ng yan tao eh. Sinulat lang ng tao yan eh. Yung Bible, di ba? Yun yung kanilang mga pananaw, di ba? Mga filosofiya nila. I don't believe in the Bible because the Bible is written by just human being. Sinulat lang ng tao. Well, tama sila. Half truth, di ba? Pero, isinulat yan ng tao through the inspiration of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu. Kaya nang sabi doon, 2 Peter 1:21, the prophecy never had its origin in human will. Hindi nag-umpisa ang propesya sa kagustuhan ng tao. But prophets, though human, ang mga propeta, bagamat tao, sila ay nagsasalita sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumusubaybay sa kanila. Amen? And then 2 Timothy 3:16, ang sabi dyan, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. All Scripture. Ito, Bible natin. The whole Bible is God-breathed. Hiningahan, binigyan ng inspiration ng Diyos. Diba? So, lahat ng nakasulat dito, ang tawag natin dyan ay the Bible is the infallible Word of God. Infallible, it means no mistake, no error, free from error, infallible. I-N-F-A-L-L-I-B-L-E. Infallible Word of God. Anong ibig sabihin ng infallible? Free from mistake, free from error, or no mistake. Infallible. I-N-F-A-L-L-I-B-L-E. Tama ba ako? Infallible. Tama ba yung sinabi ko? Ano na? Infallible. I-N, sinusunod niyo ba? I-N-F-A, L-L-I-B-L-E. Infallible. Anong ibig sabihin ng infallible? No mistake. No error. Free from error. Ayan, infallible. Okay. So, God breathed. And saan daw gagamitin yung Word of God? For teaching. Ayan, tinuturuan ko kayo. Ayan, di ba? Nagtuturo ko sa inyo. Ang salita ng Diyos ay ginagamit sa pagtuturo. Teaching. Rebuking. So, hindi lamang pang pagtuturo, pati daw pagre-rebuke. Ano yung ibig sabihin ng pagre-rebuke? Ano mo yung na-rebuke ka na ba? Nakaranas na ba kayo ng na-rebuke? Na-rebuke, ibig sabihin yung bang may nagawa kang mali, tapos pinagalitan ka, kinorek ka, yun, re-rebuke ka. Diba? Yun, rebuking yun. So, ang Word of God, ginagamit din pang rebuke. Yun, tinatama ka. Kaya huwag kayong magtatampo pag tinatama kayo. Pagka pinapangaralan kayo. Dahil yun ay biblical. The Word of God is for rebuking. Pag mali na ginagawa mo, diba? Ay kapatid, mali na ginagawa mo. Sabi ng Bible, ganito. Yung iba sa atin, magtatampo tayo, magsasamaan loob. Pero hindi, rebuking, kasama yan. For correcting, pagtutuwid. Yan. At pagtitrain, training in righteousness, pagsasanay, para tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Okay, next po tayo. So, God's Word, okay, bakibasa ni Ate PJ. God's Word is Influential and potent. The ability to transform and to change hearts and minds. The ability to understand and agree with God's perfect will in everything pertaining to life. Yan, okay. So, nakalagay dyan, 2 Peter 1:3, sabi, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who has called us by glory and virtue. And then, makita din natin yan sa Proverbs chapter 1, verse 1-7. Pwede nyo i-open yan sa Bible, yung mga Bible verse na yan sa inyong mga personal na pag-aaral, no? Kasi 1 hour lang tayo dito. Proverbs 1, 1-7, Proverbs 4, 10-13. You can open that. Okay? So, pwede nyo isulat. Sige, habang okay? So, sisipag ng mga estudyante natin dito. Nagsusulat sila. Nabibless ako sa inyo kasi sipag nyo mag-aaral.
Nung kaedad nyo ako, yung kanyang kabataan ko, hindi ako nagsusulat. Hindi ako nagsusulat. Tamad ako magsulat dun eh. Tinitingnan ko lang kasi walang PowerPoint nun, Kuya Paulo. Walang PowerPoint. Whiteboard. O kaya, naabutan ko pa nga yung chalkboard eh. Blackboard. Chalk. Ako taga-bura nun. Ako taga-bura. So, yung mga kasabayan ko nag-aaral ng Bible, sa church namin, sa church, sa Taytay. Sinusulat nila, may mga notebook sila. Ako hindi, Louis J. Hindi. Tititigan ko lang. Doon na agad. Di ba? Hindi, no? Pero nakakalimutan ko din. Mas maganda pa rin yung sinusulat. Okay. Okay? Ayan. So, pwede ninyong hingiin kay Kuya Paulo rin kopya niyan. Mayroon tayong PowerPoint sinend ko kay Kuya Paulo. Tama ba? Pwede ninyong kunin yan. Actually, nandiyan nga eh. No? Pwede ninyong isend sa GC natin. Okay. Pero you can also write. Gusto ko yung habit na ganyan. Huwag niyong huwag niyong aalisin sa inyo. Kahit na may access na kayo, pwede kayong pwede niyo mai-download yung PowerPoint. Okay lang yan, pero yung habit na magsulat, mas maganda rin yan. Kasi napapractice, mas madali ninyong matandaan pag sinusulat mo. Yan. Okay? Next slide, Ate Angel. Proverbs chapter 4:13. Sabi ron, 10:13, "Hear my son, and accept my sayings, and the years of your life will be many." Wow. "I have directed you in the way of wisdom. I have led you in upright paths. When you walk, your steps will not be impeded. And if you run, you will not stumble. Take hold of instruction, do not let go. Guard her, for she is your life." Yan. Anong ibig sabihin nun? Sabi yung sumulat ng Proverbs, yung wise man, sabi niya sa kanyang anak, no, "Accept my sayings." Ano yung sayings? My word. My word of advice. "And the years of your life will be many." Anong ibig sabihin nun? Ahaba ang iyong buhay. Yung mga nagtitake ng advice from the word of God, humahaba ang buhay nila. Di ba? Your years of life will be many. "I have directed you in the way of your wisdom, and then I have led you in upright paths. When you walk, your steps will not be impeded. If you run, you will not stumble." Oh, lahat 'yan mga positive result if you are taking the word of God seriously in your life. Kaya mapalad kayo mga kapatid, sa totoo 'yan, no? Hindi ko kayo binubola para kasi umattend kayo ng ating training school. Pero ang totoo, napakapalad nyo. Kasi sa dinami-dami ng mga kabataan sa buong mundo, may time kayo na nakakapag-aral ng Word of God. Ito ay magagamit ninyo sa buhay ninyo. Magkaroon man kayo ng mga sarili-sarili ninyong karir, makapag-asawa na kayo, mayroon na kayong mga kanikanyang pamilya. Yung mga Word of God na to, na pinag-aaral natin, magagamit nyo to. Amen? Ayan, sa buhay ninyo. Colossians 2:5, sabihin, "For though I am absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, enjoying and beholding your order and the spirit, steadfastness of your faith in Christ." Yan. Okay, let's continue. Okay. Uy, introduction pa lang pala yun. Week 1, the power is in the hearing. Yan. Discussion question, what happened when you hear God's word? Kayo, ano sagutin niyo yan? What happened when you hear God's word? Ano daw nangyayari pag nakakarinig kayo ng salita ng Diyos? Naantok. Nababago. Yan. Nababago sa sarili natin. Si Ayla may sinasabi. Ayun na rin. Baba. Okay. Okay. Parang may narinig ko, what happened when you hear God's word? Yung iba sabi, nababahing. Sino nababahing? Wala. Okay. Ano pa? Baliban sa nababago ang buhay, ano pa ang nangyayari sa inyo pag naririnig nyo ang salita ng Diyos? Parang na-open. Mas lalo nakaroon ka ng understanding sa mundo. Okay, mas lumalawak yung pag-unawa mo, na-open yung understanding mo.
Di ba? Lumalawak yung kaalaman mo at pagkakaintindi mo sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Di ba? Halimbawa, dati, nung hindi pa tayo nakakapag-aral ng Word of God, pag may problema, ano agad? Ang isip agad natin, ay malas. Malas ang buhay, di ba? Pag may problema, di ba? Ganun agad eh. Pero, nung narinig na natin ang Word of God, may problema, ganun pa rin, no? May problema. Pero, naiintindihan na natin na, maaaring pagsubok lang ito. Di ba, nagkaiba na yung perspective mo. Dati, ang tingin mo lang sa problema ay malas to. Pero nung narinig mo ang Word of God, ay pagsubok ito. Pinapatatag ng Diyos ang buhay ko. Pinapatatag ng Diyos ang pananampalataya ko. Nagbabago yung pananaw mo. At iyon ang advantage pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Yeah? So, nag-iiba yung pananaw mo sa buhay. Any other opinion? Any other thoughts? Anong nangyari sa'yo pag nung marinig mo ang Word of God? Napapalakas ang pananampalataya sa Diyos. Diba? Na-encourage ka. Diba? Ano pa? Ano pa ang nangyayari sa'yo? Inaantok. Marami, di ba? Marami. Yung iba sa inyo, hindi nyo lang ma-express. Pero maraming nangyayari sa atin kapag nag-aaral tayo ng Word of God. Okay, continue tayo. For the Word of God, sabi dyan, is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intention of the heart. Hebrews 4:12. Anong ibig sabihin nito? Dito, inihalintulad ang salita ng Diyos sa isang espada na dalawa ang talim. Nakita na kayo ng ganon klaseng espada? Di ba? Normally tayo, ano yung nakikita natin yung mga itak ng tatay natin? Di ba? Normally, ang itak ng tatay natin ay isa lang yung talim, no? Sa kabilang side lang. Sa kabila, hindi, di ba? Makapal yun, di ba? Nakita mo na yung itak ng tatay mo. Itak ng lolo. Matatatawa ka sa itak. May naalala ka sa itak. Ayan. So, ito, inihalintulad dito yung salita ng Diyos, inihalintulad sa espada na dalawa ang talim magkabilaan. Ganon ang Word of God. Na kapag ano nangyari, ang salita nito, ang salita ng Diyos, tulad ng isang espada na dalawa ang talim, na tumutusok hanggang sa kaibuturan ng ating puso. Kaya nga minsan, ito totoo, maniwala kayo sa akin, ang Word of God ay very offensive. In reality, the nature of the Word of God is very offensive. Ayaw lang tanggapin ng maraming tao. Kasi very offensive because it will attack your own lifestyle. It will expose your sin. It will expose your sinful action. So, ayaw lang tanggapin ng mga tao pero talagang matalim ang salita ng Diyos. Na kapag yan ay narinig mo, masasaktan ka talaga. Kaya nga sa mga sermon, di ba? Sa mga sermon, minsan sinasabi natin, si pastor nagpaparinig. Ganon. Nag-preach si pastor, halimbawa. Tapos binanatan yung mga simple action ng mga tao. Halimbawa, yung mga bisyo, nabanggit ni pastor, mga bisyo, si pastor naman nagpaparinig, di ba? Ganon. Iwasan nyo na ang inyong mga bisyo. Talikuran ninyo na ang mga ginagawa nyong mga masama. No, ang inyong mga pag-iinom ng alak, ang mga pambababae, ang mga pagsusugal, halimbawa ganon. Yung mga tao, pagka binabanggit yung mga ganong kasalanan, akala nila pinaparinggan lang sila ni pastor. Pero ang totoo, gusto ni pastor na ituwid sila. Yun ang talagang nakalagay sa Bible na talikuran natin ang ating mga kasalanan. Diba? Huwag na tayong magsisinungaling. Aray ko, si pastor naman, nagpaparinig. Di ba? Huwag na tayong magchichismis. Aray ko, si pastor parang, sakit magsalita ni pastor. Parang ako lang nagchichismis dito. Lahat naman tayo dito, chismoso. Di ba? Pero, di ba? Pero ang totoo talaga niyan, ganyan ang nature ng Word of God. Parang espada. Na kapag ka talagang, alam mo, matuwa ka pag nasasaktan ka. Pagka sa mga sermon, at naririnig mo na tanatamaan ka, tapos nasasaktan ka, aray ko, matuwa ka.
Bakit? Ibig sabihin nun, totoong tao ka. Kasi kapag hindi ka nasasaktan, bato ka na nun. Di ba? Wala ka ng pakiramdam, hindi ka na tao. Di ba? At higit sa lahat, kaya ka nasasaktan kasi malambot pa ang puso mo. Kasi yung ibang mga tao, kahit ano pang dik-dik ng word of God, talagang binabanata sila ng pastor. O kaya, pastor, sige, pagalitan mo sila. Sila lang yan. Wala ako dyan. Hindi ako yan. Ay, yung mga yun, mga, matigas na ang puso. May kalyo na yung puso. Hindi na tinatablan. Alam mo yung kalyo? Alam mo yung mga kalyo sa paa, diba, gano'n? Pag diba? Wala nang pakiramdam yan eh. Diba? Yung mga kalyo. Walang pakiramdam yan eh. O, kahit tusukin mo ng karayom yan, hindi yan masasaktan kasi kalyo eh. May mga tao na gano'n ang puso. Kahit ano pang salita mo ni pastor, halos maggalaiti na si pastor sa kakasermon. Di ba? Meron nga sa probinsya pastor no? Sabi niya, naghanda siya ng sermon niya, sabi niya, itong sermon ko na to para ito doon sa deacon namin, deacon, yung elder ng church. Di preach siya. Pagdating ng linggo, di ba? Akala niya, andun yung deacon, yung leader ng church. Banat si pastor. Kasi, pero pinapatama niya yung deacon. Tapos, amen yung deacon. Amen, amen. After ng sermon ng pastor, pagkatapos niya mag-sermon, bababa siya. Kinamayan siya ng deacon. Yung leader, deacon. Kasi yun ang traditional na church eh. Dito wala ng deacon eh. Yung mga nung araw, may deacon pa. Kinamayan siya. Sabi nung deacon, pastor, sabi niya, blessed na blessed ako sa sermon mo. Sigurado, tinamaan sila. Yung mga miyembro, akala ng deacon, para sa ibang tao yon, para sa ibang miyembro, hindi niya alam, para sa kanya yon. Sabi niya, pampihira, hindi tinamaan, sabi ni nung pastor. Sunod na linggo, sabi niya, pampalatang kulit to sa sunod na linggo. Sunday, sermon na naman si pastor, andun na naman sa unahan yung deacon. Nakanganga pa si yung deacon. Amen, amen. Bala ng bala si pastor. Mga kapatid, mga ganito kayo. Ganyan. Tira si pastor. Sabi ng deacon. Ayan. After sermon, baba siya. Ang nangyari pala, bago pala mag-Sunday, yung mga miyembro pala, wala. Hindi sila nagsi-attend. Ang nandun lang yung deacon. Nandun lang yung deacon. Deacon lang ang nandun. Kaya sabi ng pastor, sigurado to, tatamaan na to. Kasi wala yung mga miyembro eh, di ba? Good, sabi niya. Para sa kanya talaga to. Binanat ba natin yung pastor? Pagbaba nung pastor, sabi nung deacon, pastor, sabi niya, blessed na blessed ako sa sermon mo. Sayang, kaya lang wala sila dito eh. Wala yung mga miyembro eh, sayang eh. Para sa kanila sana yun eh. Hindi na tinatablan. Yun yung sinasabi natin. Na ibig sabihin nun, may kalyo na yung puso, hindi na tinatablan. Pero, that is the nature of the Word of God. Para tong isang tabak na 2 talim. Pagka tumama sa puso mo, talagang iiyak ka eh. Ayan, no? Yeah? Okay, let's continue. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, ibig sabihin, nag-uumpisa sa paikinig ang pananampalataya sa Diyos. So, yung faith daw, nag-uumpisa sa pakikinig at ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi doon sa Joshua 1:8, when you are not hearing, when you are not reading and studying and meditating God's Word on consistent basis, you will not have a successful life. Joshua 1:8, mabasa natin yan. So, nag-uumpisa sa pakikinig natin ng Word of God. Okay? Continue tayo. The parable of the sower. Makikita natin yan sa Mark chapter 4, 1-20. Pwede nyo basahin yan sa inyong mga tahanan. Okay, Mark 4, 14-20. Jesus describes 4 types of listeners when they hear the Word of God. Okay? So, I think napag-aralan natin yan sa Youth Fellowship. Naalala nyo? Yung nagdrama-drama pa nga kayo dito na, di ba? Tumubo na. Sila Aliana, di ba? Mga drama-drama yan, di ba? So, seed. Ang seed ay tumutukoy sa Word of God. It fell by the wayside. And then, may ibon na tumuka doon sa mga binhi. Satan comes immediately and steals the word that was sown in their hearts. Wayside hearers. Ito yung mga tao na nakikinig lang ng salita ng Diyos, pero masaya nilang tinatanggap,
yung mensahe, pero pagkatapos ay nawawala din sa kanila, inaagaw ng kaaway. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga tao na kahit na share mo ng Word of God, ay hindi pupunta ng church o kaya hindi rin sila nagpapatuloy. Kasi hindi papayag si Satan na yung mga tao na yon ay manatili sa Panginoon. Talagang aagawin at aagawin ni Satan yung mga salita ng Diyos na naririnig nila. Kasi kung gaano ang interest, desire ng Diyos na iligtas ang tao, mas matindi pa yung desire ni Satan na ang mga tao ay mapahamak. Ganun yun. Kasi there are two forces opposing. Two opposing forces. The first one is the power of God and the power of Satan. Gusto ng Diyos iligtas ang mga tao sa magitan ng kanyang salita. Pero ang gusto ng kaaway, hindi sila mag-grow, hindi sila magpatuloy. Gusto ni Satan mapahamak sila. Kasi ayaw ni Satan na mag-isa lang siya sa impyerno malungkot yun. Ayaw niya doon na mag-isa lang siya. Gusto niya maraming kaluluwa siyang madala sa impyerno. Amen? Di ba? Ganun ang ginagawa ni Satan. Kaya that's why may mga tao na naririnig ang Word of God pero hindi rin sila nagpapatuloy. Okay? So that's why guard your heart. Keep on the whole armor of God. Bantayan yung mga puso ninyo, mga anak, mga kapatid, no? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag lang yung makikinig lang kayo. Sa buhay ninyo. I-apply ninyo. Hanggat kaya nyo, hanggat maaari. Apply the Word of God in your life. Maging buhay sa inyong sarili ang mga salita ng Diyos na napag-aaralan nyo. Okay? Let's continue. Seed 2. Number 2, seed. The word fell on stony ground. Okay? They receive with gladness, and in addition to, they have no root in themselves and only endure for a while. When tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Ito yung mga binhi o yung salita ng Diyos na naitanim sa puso ng mga tao na parang kagaya ng stony ground. Tumubo, pero dahil nga mabato, hindi talaga sila nagkaroon ng mga ugat. Walang roots. No? Hindi nag-ugat yung mga halaman. They have no root in themselves. Kaya nung dumating yung mga tribulation, ibig sabihin ng tribulation, yung mga pagsubok, mga problema, nagkaroon ng karamdaman, nawalan ng trabaho, sinubok ng buhay, ay umayaw na sa Panginoon. Sabi, ayoko lang maglingkod sa Panginoon, ang hirap pala. Ganito pala buhay Kristiyano. No? Daming bawal. Bawal manigarilyo, bawal mag-inom, bawal magsugal, bawal mambabae, bawal magsinungaling, bawal tamad. Diba? Ang daming bawal sa Kristiyano Ha? Oo. Balik ako sa sanlibutan. Yan. Ganun ang ginagawa nila. Diba? Kasi ang sarap ng buhay sa sanlibutan pwede mong gawin lahat. Malaya kang gawin. Diba? Halimbawa ako, what makes me bakit sa tingin ninyo na mahirap para sa akin ang mamuhay na may naninigarilyo? Bawa, makita nyo, pastor ako, halimbawa. Tapos, makikita nyo ako dyan sa kalsada, susuray-suray, lasing ako, may sigat naninigarilyo. Tapos, mababalitaan nyo, mayroon akong iba't ibang mga girlfriend, for example. Bakit sa tingin nyo, hindi ko kayang gawin yon? Bakit sa tingin nyo mahihirapan akong gawin yon? Di ba? Bakit sa iba ang dali-dali lang gawin yon? Bakit yung mga ibang tao na hindi pastor o hindi Christian, madali lang sa kanila. Okay lang sa kanila yung makita sila sa labas, naglasing, nigarilyo, nakipag-away. Bakit sa tulad ko hindi ko kayang gawin yon? May conviction na ng Banal na Espiritu At saka meron ka ng pinanghahawakang testimony. Kasi pagka bumalik ako sa buhay na gano'n, sino mapapahiya? Ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Mayuyurakan ng pangalan ni Jesus. Ay, si Pastor. Kasing, di ba? Si Pastor nasusugal. Si Pastor nag-ipag-away, ha? Ang mayuyurakan, anong tawag doon? Parang
madudungisan ang pangalan ng Panginoon. At yun ang hindi mo magagawa. Yeah. Sa kanila, yung mga taong nasa sanlibutan, madali nilang gawin yun kasi nga wala silang iniingatang pangalan eh. Na pangalan ni Jesus. Tayo, mga Christian tayo, iniingatan natin yung ayaw nating mayurakan yung pangalan ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Hindi ka papayag, madumihan ng pangalan ng Panginoon sa buhay mo. Yung hinahawakan mo kasi yung patotoo, yung testimony mo. Amen? Okay, John, 1 Peter 1, 6-8. In this you rejoice greatly, even though now for a little while. If necessary, you have been distressed by various trials, so that the genuineness of your faith, which is more precious than gold, which is perishable, even though tested and purified by fire, and be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, you love Him, and though you do not even see Him now, you believe and trust in Him, and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy. Amen. Yan. Sabi, ang daming sinabi ni Peter dyan. Okay, next tayo. Okay. Pangatlo, seed. The third seed, the word fell among thorns. Yung binhi daw na itanim o nalaglag sa matinik. They cares of this world, deceitfulness of riches, strong desires for other things, entering and choke the word, and the word become unfruitful. Ito yung mga binhi na natanim daw sa mga puso na may matinik. No? Ibig sabihin, meron pa rin silang connections sa sanlibutan. They still care of this world. Yung lifestyle ng sanlibutan, hindi nila maiwanan yung buhay ng sanlibutan. Lagaya sila ng mga kayamanan, ng mga material na bagay. They still have the strong desire of material things. So yung mga yon, yung mga desire na yon, ang nagsumakal sa kanila. No? Sinakal sila ng kanilang mga sariling desire. So that yung mga word of God na naitanim sa puso nila ay hindi tumubo at hindi nagbunga. Yeah, ayan o. The word, so the word, yung word of God, sinakal, yung word of God, and the word becomes unfruitful. Hindi nagbunga yung salita ng Diyos na naitanim. Yung sayang. O, di ba? And then number 4, seed. The third seed fell on good ground, fruitful or fertile, good soil. They hear the word, accept and receive the word, and they bear fruit. Nagbunga sila. Tinanggap nila ang salita ng Diyos, ng may kasiyahan, may kagalakan, dahil mataba ang kanilang puso, fertile yung kanilang soil, yung puso nila. Anong nangyari sa kanilang sa mga binhin na itanim sa kanila, sa mga puso, nagbunga ito. Yan. Sa tingin niyo ba, nagbubunga ba ang salita ng Diyos sa inyong puso? What kind of hearts do you have? Kayo ba, yung puso ba ninyo ay tulad ng sa daanan? O doon sa mabato? O doon sa matinig, madawag, madamo? O ang puso niyo ay isang good ground or good soil? Diba? Na ang puso niyo na tinalaman ng salita ng Diyos ay nagbunga. Amen? Yan. Okay, next tayo. Agree with God. God is not a liar. Amen? Amen. His word does not return in void. Sabihin, kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi ito babalik sa Kanya ng walang kakulan. It will serve its purpose. Pagka narinig natin ang salita ng Diyos, it will serve its purpose. Kaya nga sa Isaiah 55 verse 11, sabi, my word does not return void, but it shall accomplish that which I please. Kapag ang salita ng Diyos ay naitanim, narinig ninyo, mangyayari ang layunin nito sa kayo. Yeah? Gusto ng Panginoon, anong ibig sabihin? Gusto ng Panginoon, pag narinig natin ang salita ng Diyos, ipamuhin natin ito. Gusto niya na magkaroon tayo ng bunga, maging fruitful tayo. Ano mga fruitful natin? Ano mga magiging bunga natin? Paglingkod. Magbunga tayo ng paglingkod, magbunga ng pagmamahal, magbunga ng pagkakaisa, pagdamayan, pagtutulungan, pagpapakumbaba, diba? Pagpapatawad. Yan. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Lord ng hindi ka marunong magpatawad dahil pinatawad ka ng Diyos. Amen?
Oo. Lahat naman tayo, may mga bagay tayo na one way or another, may mga tao na nakasakit sa atin. Kahit tayo eh. May nasaktan din tayong tao. Sa kilos natin, sa gawa natin, sa salita natin. May mga tao tayong sinasadya man natin o hindi. Pero may mga taong nasaktan tayo. Ganun din tayo. May mga tao din na nakasakit sa atin. Maaaring unintentional or intentional sa salita nila, sa kilos, sa action nila, nasaktan nila tayo. Pero ano ang dapat natin gawin? Ano yung dapat nating i-apply dito? Yung forgiveness. Matuto tayo magpatawad. Yan ang gusto kasi ng Diyos eh. Una sa lahat, dahil binatawad niya tayo, dapat matuto rin tayo magpatawad. Yan ang sinabi dyan na ma-accomplish yung salita ng Diyos sa ating buhay. Psalm 107 verse 20, He sent His word. wala yung I. Sorry. Ako naman sa akin yan, ipagka-type ko yan. Ayan. Next Psalm 149 verse 6, let high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. Okay. Continue tayo. Discussion. Ito, dito sakto, no? 3 minutes. Ayokong mag-overtime tayo kasi layo pa ng buyan nyo eh. Layo pa, traffic pa kayo. Okay, discussion. What kind of, sige, pabasa natin to sa, si Ate Alex. Can you read, ma'am? Discussion. What kind of fear are you and what will it take for you to overcome a fruitful fear of the Word of God? What kind of fear are you? Thank you, Mr. Alex. What kind of fear are you? Anong klaseng tagapakinig ka? Puso mo, sabihin mo natin, anong klaseng puso meron ka? Ikaw ba yung madawag, mabato? Pusong bato ka? O pusong madawag, matinik? O pusong tabi ng daan? O pusong good soil, yung tinatawag na fertile heart, fertile soil. It's up to you, di ba? So you know yourself, di ba? And what will it take for you to become a fruitful hearer of the Word of God? Paano daw, anong gagawin mo para maging mabunga o maging fruitful ka na tagapakinig ng salita ng Diyos? Anong dapat mong gawin? Sige, anybody? Anong dapat mong gawin para maging fruitful ka na tagapakinig ng salita ng Diyos? Para magbunga ang Word of God sa'yo? Sa buhay o ipamuhay ang salita ng Diyos. Ano? Amen? Tama? Ano pa? Ano pa ang dapat gawin para magbunga ang salita, para maging fruitful ka? Kasi yun ang goal. Ang goal is for you to become fruitful. That's the goal. That's the objective. Yeah. Bakit ka pa magkikinig ng salita ng Diyos kung hindi ka naman magbubunga? Diba? Useless yun. So the goal is for you to be productive, for you to be fruitful. Okay, anong gagawin? Aalis, kung baga po parang sabi niyo po kanina, mag-revenue niyo yung buhay. Para bang aalisin yung dating ikaw. Para maging Yun, okay. So, renewal of your life also. Renew of your heart. Bagong puso. Yan. Amen, diba? Amen. Ano ba? Ano ba? Alright. Sige. Huwag kayo mahiya. Carry your own cross. Okay. Lalim na. Lalim yung mga sakit ng batang to. Ano ba? Diba, di? Sige. Ha? Basahin ang salita ng Diyos araw-araw. Pagkatapos mong basahin, anong gagawin? Unawain, share the gospel, share the word. Okay. Bahagi mo ito sa iba. Ha? Sige. Okay, yan. Sige. Accept and agree with God. Kumbaga, nahayaan po natin na mangyari ang kalooban ng Diyos.
Pansa, kaya anong mangyari sa iyo, ano ba ng Panginoon? Kaya ano, diba? Yun. Okay, ano pa? Okay. Sige, Angel. Sige. Ha? Tulad po nung sabi niya kanina, para mag-bear down, you must forgive those person na nakagawa ng mali. Good. Yeah. Isang step lang yun. Isang step pa lang yun. Pero marami pa. Yeah, okay. So, nag-start doon. Pwede ka mag-start doon. Alright. So, yan. I hope na, no? Diba? Simple lang yung ating pag-aaral. Hindi siya masyadong doctrinal. Hindi masyadong malalim. I hope na may natutunan kayo. Diba? Bible training is good. Ito ay basic. Pinaka-basic to. Kasi mayroon akong talagang mga lesson, talagang pang-discipleship lesson yun. Pero hindi ko muna yung ituturo sa inyo. Kasi matagal tayo magsasama. Para mga 50 years tayo magsasama. Dito na namin tatandaan ko yung Paulo eh. At kaya inihanda ko na yung mga lesson. So, umpisa tayo ng pinaka-basic. Mahirap yan ang mahirap. Nagle-level up yan eh. Nagle-level up yan. At yung ibang mga lesson about church planting, mga gano'n, no? Cell group, mga gano'n. Pag-mission, pag-evangelism, mga gano'n mga topic ko. So, we'll start from this. Ayaw ko munang ituro sa inyo yung mga bibigat. Kasi 50 years eh. 50 years tayo magsasama-sama. Mauupusan ako pagka binigay ko agad sa inyo yung mga yun. Di ba? Kaya ba kayo? 50 years? 50 years. Nakakalimutan po ba tayo ng lesson about paano gumawa ng bridge? Pinag-aralan nyo na yata eh. Nag-aaral nyo na. Nag-aaral. So, siguro, ano mo lang kayo? Masteral na yan, masteral. Masteral pa natin. Pwede naman siguro, i-reviewin ko lang kayo sa mga ganong, yung mga ganong lesson. Sila lang. PJ na din. Oo. Yung mga gusto magpastor, yung talagang pwede tayong pwede tayong ng, PJ na lang. yung mga ganon, yung mga ganon, pwede yun sa talagang, yung design yung talagang maging pastor. Tuturuan ko kayong paano gumawa ng sermon outline, and then yung delivery. Kasi ang tinatawag yan, before sermon, during sermon, after the sermon. Kailangan alam mo yan. Yung before sermon, yung preparation. Ano yung dapat mong gawin, ano yung mga paghahanda, paano ka gumawa ng outline. And then during sermon, yung vocal projection, yung hand movement, gesture, body language, yung mga illustration, yan. And then, after sermon. So, lahat yun, doon yun sa mga gusto talagang mag-sermon. So, ikaw, gusto mo matutong preaching, no? Pwede yan. Okay. So, may tanong ba kayo? Any question? So, basic na basic, no? Madaling-madali, di ba? Walang kahirap-hirap. Simple lang ba? Na nasusundan nyo? Yan, simple lang yan. Yan. So, next Sunday, mahirap na. Next week, mahirap na. Joke lang. So, huwag papasok. Hindi, simple lang. Puro ganyan lang. Simple. Ang lesson natin. Simple. Wala daw. Gusto nyo ito yung ganito lang? Habang buhay. 50 years. Ganyan. Another, next life. Basta daw po walang exam. Basta walang exam. Wala tayong exam. Gusto nyo, gusto nyo, every after dati ng Reflection lang. parang ganun, reflection lang. Reflection lang, ano yung masasabi mo? Ayun yung written exam. Gusto nyo, verbal lang, verbal. With, verbal, parang ganun lang, oral exam. Pastor, masuwa na. Oral exam lang, walang written exam. Good. Wala nang tanong, we'll close in prayer. Okay lang ba sa inyo? Okay. Let's all stand. Simple lang. Umubro pa nga tayo ng 5 minutes eh.
Kasi dahil kay Kuya. Let's pray. Minsan pa, O Diyos, ay salamat po sa iyong gabay at patnubay sa amin. Salamat po sa natapos na pag-aaral namin sa gabing ito. Sa mga salita mo, at tulungan mo po kami, O Diyos, na patuloy namin ito na mailagay sa aming mga puso at isipan at hayaan mo na magamit namin sa paglilingkod sa iyo. At ingatan mo rin po kami, O Diyos, sa aming pansamantalang pag-iwalay, sa aming pag-uwi sa aming mga kanan. Ikaw po ang sumubaybay, ikaw po ang magpala sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Thank you. God bless you.